Hi guys! I'm back in the Philippines na at nandito ako ngayon sa grocery. Pauwi na ako ng bahay. At naisipan ko lang mag-vlog kasi wala akong may content masyado. So, nandito ako sa car. Pabalik na ako ng bahay namin. Kakagaling ko na mag-grocery. So, iba-vlog ko kung ano nga ba yung mga na-miss kong pagkain or mga pinamili ko after ko mag-India. Halos 1.5 month ako sa India, pero umalis ako doon ay mga September 27, nakabalik ako ng Pilipinas October 2. Why? Kasi dumain po ako ng Bangkok sa Laos. At hindi ako nag-vlog tungkol doon kasi gusto ko lang sulitin yung me time ko para sa sarili ko. Ayun. Solid lang yung pag-travel ko din doon. Kasi yun ay isa sa mga pangarap ko sa buhay, makapag-solo travel sa Laos. Gusto ko talaga magpunta ng Laos before pa. So, nag-take chance na akong magdumaan muna ng Laos bago umuwi para lang masulit yung time ko din. Saka syempre, pag independent travel ko pa yon, kung hindi sa pagdaan, syempre magbabayad ako ng travel tax palabas ng Pilipinas. So, eto at least yun. Wala na akong binayaran kundi yung flight ko lang kasi nausog din naman yung flight ko sa Pilipinas ng Bangkok to Manila. So, tinake chance ko na yun, ginamit ko yung free rebooking ng Cebu Pacific. Kaya inusog ko yung dates para, yun, makadaan muna ako ng Laos bago ako umuwi. So, yun. Mabangan nyo itong vlog tungkol sa mga na-miss kong pagkain at mga una kong binili pagbalik ko ng Pilipinas galing ng India. So, ayan guys, nakauwi na ako dito sa bahay at ito yung mga pinamili kong grocery sa Walter Mart kasi may malapit na Walter Mart dito sa amin. So, show natin saan mo lang sa pagkain. At ito, noodles. Meron ako dito sa India pero namiss ko siya kasi hindi ko sa noodles, lalo na pag umaga. Yan. Pag wala akong makain, noodles lang kinakain ko. Pancit Canton. Alam niyo na ba na naubusan ako nito sa India? Meron ako stock nito, pero akala ko magaling ka siya. Pagdating ko sa India, dalawa na lang pala siya. Eh, lagi ako nag-aalmusal ng Pancit Canton doon kapag wala kaming maalmusal. So, kailangan ko pang bumili sa Amazon. Bumili ako sa Amazon ng mee goreng para may makain ako noodles. Kasi hindi ko trip yung mga Maggi sa India. Ayan. Yung mga binili kong flavor ay chili mansi saka yung sweet and spicy na Pancit Canton. And, bumili din ako ng Yakult. Yeah. Meron din dito sa India. Kung napanood niyo yung TikTok ko, nag-vlog ako, mini-vlog ako tungkol dito nung nagpunta kami doon. Ay, nasa India ako, bumili ako ng Yakult. Pero sa India kasi, mahal yung Yakult. And in fairness lang ito kanina sa grocery, 50 pesos na lang siya before, bago kong malas 65 pesos siya. So, thank you po Yakult kasi bumaba yung price. Hindi ko alam kung bakit pero salamat po talaga. Sa India nga pala yung isang ganito ay 85 rupees. So around mga 60 pesos. So mas mahal siya ng konti. And pag nasa bahay kasi ako dito sa Pilipinas, lagi akong may ganito kasi yung kapatid ko saka yung pamangkin ko, mahilig siya dito sa Yakult. So pag nauwi sila dito sa amin, sa bahay ko sa bahay namin, hindi kasi sila dito nakatira sa the moment, ay lagi silang umiinom ng Yakult. So, lagi kami naubusan. So, dalawa yung binili ko. And, eto, bumili ako ng locally na Dalandan kasi nga masakit yung lalamunan ko. Hopefully, this will help me. And probably my brother, pag umuwi siya dito, yan, paiinom ko siya nito. Locally na Dalandan juice. And mahilig ka din po kasi ako sa juice. And guys, ito yung Calbee. Favorite ko din itong snacks pag wala akong makain. And bumili nga pala ako ng bawang din doon sa grocery. Mamaya ipapakita ko sa inyo, bumili din ako ng vegetables. Nakalimutan ko ilagay dito. Doon sa Palengke Day, doon sa Walter. Sa Walter Mart kasi meron tuwing Friday may Palengke Day. Kaya sinadya ko rin na mag-grocery ngayong Friday kasi may Palengke Day nga. And ito, spaghetti. Grabe guys, namiss ko talaga ng spaghetti kasi sa India, hindi ako nakakain ng spaghetti. Nakain ko lang siguro na pasta daw yung aglio-olio. Eh, iba naman yun sa lasa ng mga spaghetti sa atin, saka yung may mga tomato sauce, diba? So, happy ako, kakain ng quick spaghetti soon. Pag-uwi ko pala, nung unang araw na umuwi ako ng Pilipinas, nag-Jollibee ako, nag-take out ako ng spaghetti and chicken roll.
And ito, mango na Gina. May kamahalan to guys, 75. Pero worth it naman siya kasi sobrang sarap niya. Ano pa ba ang ating mga nabili? May mga tinago ako dito, hindi natin pwedeng masyado ipakita. Pero alam niyo naman siguro kung ano to, diba yan? Ay, sorry, tumatawa lang mga aso ko kasi hindi dumating. Mamaya papakita ko sila. Papakita ko sa inyo yung mga ano yan guys, nabutol tayo kasi may dumating yung tito ko and nagtatahol yung mga aso ko. So, nakakahiya naman kung babalag pa natin yun. So, inayos ko sila, pinalabas ko muna yung mga aso. Kaya nalagay ko na rin yung ibang mga pinamili ko pa aside from kanina, ng mga overall na nakita nyo dito. Ito yung mga iba ko na pamili. Kahit palengke din ngayon sa Walter, ayan, mura yung kalamansi, 11 pesos lang tong isang bunch na to. Ito naman, onion, 36 pesos yung isang bunch na to. Mas mura kasi pag palengke din. Saka mas fresh yung gulay ha. For me, napapansin ko lang itong carrots naman, 8.29. Tatlong piraso, parang nasa 10 piso ang pinalalabasan. And miss ko nga pala yung carrots kasi doon sa Rajasthan, hindi siya carrot season. So, yung mga carrots na in-import pa. So, walang carrots na nabibili basta-basta. Kung may ano sila sa India ako, hindi kami namamalengke at nag-grocery ni Ritesh. Hindi, para kasi may hindi naman namin need kasi sa India, dun sa place namin sa Jaipur, pwede kang order doon, as in, mag-order ka lang sa app, mga 10 minutes, darating na sa bahay nyo mismo yung food or yung kung ano man, vegetables or anything na kailangan mong grocery. Ayun, may Blinkit sa Big Basket naman, so hindi na kami nag-grocery. Kaya lang, doon sa, Blinkit sa Big Basket, walang carrots kasi nga hindi season. Diba kung naririnig mo, pero parang ako yung aso ko, pasensya na kayo guys. And, bumili na ako ng patatas, grabe ang mahal, 39 pesos, yung 4 limang piraso, yung maliliit lang to. Alam niyo ba sa India, ang mura ng patatas, yung isang kilo ha, 20 pesos, 20 rupees lang. So, around 15 pesos lang dito sa atin, di ba? Sobrang, nagana pa ba tong mic ko? Sana nagana pa siya. At ito nga pala guys, yung mga aso ko yan, si Creamy, ang aming bunso, anak yan ni Chawi. Ito yung aming mother bear, mother dog. At alam nyo ba guys, sila ang dahilan kung bakit ako uwi ng Pilipinas. Kasi sila ang aking mga anak. Hindi ko sila maiwan basta-basta. Diba, Creamy? Namimiss mo ako, namimiss ko yan. Mga anak ko yan eh. Lalo na itong isa Chawi. Say hi. Lalo na po itong si Chawi, hindi ko po ito basta-basta maiwan kasi sanay po ito sa bahay, sa loob ng bahay. Kapag wala po ako, ang mga tita ko po ang nag-aalaga nito. Kaya lang, nakakahiya naman po kasi responsibility ko ang aking mga aso. So, hanggat maaari, bumabalik pa rin po ako ng Pilipinas para may mag-aalaga pa po sa aking mga aso. Though, in the future po, hindi ko masabi kung ano bang magiging kapalaran ng aking mga aso. Gusto ko man silang dalhin sa India. Hindi ko sure kasi tanong na ako guys kung magkano nga ba ang pagpapadala ng mga aso sa India. Aabutin daw ng 200,000. At estimate pa lang yan, baka mas malaki pa yon kasi yung napagtanungan ko noon, na sabi niya mga 200,000 daw, 2 lakhs daw yung pagpapadala, ay pusa po yung kanya. Yung akin po ay asong malaki. Ito po ay aso, ilang kilo ka? 20 kilos po itong asong ito. Saka kawawa naman po yung mga aso kung dadalhin ko po sila sa India kasi kailangan sa eroplano, dun sila sa cargo. Kaya mo ba yan, Chawi? Kaya mo bang mag-cargo? Hindi po siguro niya kaya. Kaya, tiis-tiis, balik-balik ng Pilipinas, ganun po muna, hanggang sa makapag-decide na, ay, ayoko mamili, pero you have to choose. But, as much as possible, kailangan ko pa rin umuwi ng Pilipinas dahil dito sa asong ito. Ito talaga, si Chawi po talaga yung pinaka
dahilan kung bakit ako umuwi. Kasi sanay po talaga po ito sa akin. Sanay siya sa akin. Katabi ko po ito lagi matulog. So yun lang guys, alam nyo na ang dahilan kung bakit ako uwi ng Pilipinas pa rin, hindi ako nagtatagal masyado sa India. Kasi po may mga anak po ako, ang aking po mga anak ay ito po ang mga aso ko! So yun lang, meron pa ako isang aso, si Skippy, nandoon sa kabila. Lumabas eh. Hindi siya actually akin sa tito ko yun, pero lagi yun nandito pag umaga. So, ang tawag ko sa kanya, ampon ko din. Ampon ko yun. Si Skippy po ay um, Aspin. Pero mahal na mahal ko po yun, like, my own child. So, yun lang guys. Bye, and salamat sa panonood.